Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 281 hanggang 290. Kabanata 281, Tanga. Naniniwala ang magkabilang panig na may mga reinforcements ang isa, kaya naghanap sila ng mabilis na labanan, ayaw nilang i-drag ang laban. Lalo na nang makita ni Maurice Springs ang malaking bilang ng mga bodyguard na nakatayo sa likod ni Idris, dumable ang kanyang pressure. Alam niyang nakipagsabuatan si Julius Reed sa ilang tycoon sa Five River Province at hindi niya naisip na ang mga taong ito ay mga katulong na ipinadala ng mga mangangalakal na iyon. Sa huli, hindi nakikipaglaban sa kanyang sariling kerahan, naisip lamang ni Maurice Springs ang tungkol sa mabilis na pagpatay at pagkatapos ay bumalik sa Deep Cold upang magulat. Dahil ipinagkanulo si Wilson Pavilion, tinugis na siya ng organisasyon, na may killing order na personal na nilagdaan ni Amadeus Fairbanks. Ito ay nagparamdam sa kanya na sa bawat sandali na siya ay nananatili sa labas, ang panganib ay tumataas. Ang iniisip ni Idris ay halos kapareho ng iniisip ni Maurice Springs. Sa pagharap sa napakalakas na kalaban, lalo na sa Five River Province, hindi kayang durugan ng dragon ang lokal na ahas, isang prinsipyong naunawaan niyang mabuti. Ang kanyang pangunahing gawain ay hindi upang patayin si Julius Reed, ngunit upang matiyak ang kaligtasan ni Benson Michael. Sa kapangyarihan ng pamilyang Michael, naging madali ang pagpatay sa isang binata na may mahinang background. Ngunit si Benson Michael ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Michael, at walang sakuna ang maaaring tiisin. I see you also wish for a swift resolution. Why don't we have a direct duel? Tinanggal ni Idris ang kanyang jacket, at nagsimulang umumbok ang kanyang mga kalamnan. Iyon talaga ang aking intensyon. Itinanam ni Maurice Springs ang kanyang longsword sa lupa, pinilipat ang kanyang leeg, at huminga ng malalim. Sa huli, isang labanan hanggang kamatayan ang dapat gawin natin itong bilangin. Parehong ibinaba ng mga lalaki ang kanilang mga sandata, handang gamitin ang pinakapraktikal na mga galaw sa isang desperadong labanan. Paki-enlighten mo ako. Wham! Bumaril pasulong si Idris sa isang malakas na pagtulak ng kanyang mga paa, naabot ang Maurice Springs sa isang kisap-mata na parang bagzo ng hangin. At hindi man lang sinubukang umiwas ni Maurice Springs, ni hindi rin siya nagtanggol. Sa halip, mas pinili niyang ibagsak ang kanyang mga kamao sa dibdib ni Idris. Whoosh! Ang marahas na salpukan ay agad na naghiwalay sa dalawa. Tumulo ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Maurice Springs, at bahagyang nanginginig din ang kanyang katawan. Dumura ng dugo si Idris at sumuray-suray sa kalapit na sasakyan. Sino ka ba talaga? Puno ng gulat ang kanyang mga mata. Ang suntok na ito ay nakabasag ng tatlo sa kanyang mga tadyang, isang pangyayari na dati ay imposible. Si Idris, na pinalaki sa Marshall Temple at kalaunan ay bumalik sa secular na buhay, ay nilinang ang mga pamamaraan ng Golden Bell Shield at Iron Shirt. Ang ordinaryong lakas ng tao ay hindi makapinsala sa kanya kahit kaunti. Ito rin ang dahilan kung bakit nang ahas si Idris na direktang makipag-away kay Maurice Springs. Sa pamamagitan ng teknik na Iron Shirt na pinag-ensayo niya sa loob ng maraming taon, ang suntok ay maaaring maging sanhi ng panloob na pinsala, ngunit hindi makapinsala sa mga buto. Ngunit hindi niya inaasahan na mabali ang kanyang mga tadyang, at ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan ay magsisimulang maging magulo. Ang dating manager ng Wilson Pavilion's Far East Branch, habang nagsasalita siya, naramdaman ni Maurice Springs ang pag-akyat ng dugo sa kanyang dibdib, at ang kanyang kutis ay nagsimulang mamatla. Manager ng Far East Branch, kasalukuyang namamahala sa Deep Cold Far East, Deputy Chief. Pagkasabi nito, dahan-daw ang ipinikit ni Maurice Springs ang kanyang mga mata at inayos ang napakagulong enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Wilson Pavilion. Napakalamig. Nang marinig ang dalawang pangalang ito, nanlaki ang mga mata ni Idris, hindi ko inaasahan na ganoon kakahalaga. Bilang isang martial artist,
natural na narinig niya ang Wilson Pavilion at Deep Cold. Gayunpaman, ayon sa nakaraang kaalaman, ang dalawang ito ay mahigpit na magkaaway. Ngayong alam mong hindi ako walang kwenta, maaari kang mamatay ng nakapikit. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Idris na makahinga, si Maurice Springs ay tumalsik na parang cheetah, ang kanyang mga kamao ay dumagundong muli pasulong. Nang makita ito, inilabas din ni Idris ang lahat ng kanyang lakas, desperadong lumaban. Bang! Ang mga kamao ni Maurice Springs ay bumagsak sa mga braso ni Idris, ang napakalaking puwersa na bumabaligtad sa Mercedes sedan sa likod niya. Ilang mga bodyguard na hindi nakaiwas sa oras ay nadurog sa ilalim ng sasakyan, na nagbuga ng masakit na iyak. Bilisan mo, kunin mo ang iyong master at umalis ka na. Umungol si Idris, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa mga braso ni Maurice Springs. Dahil alam niyang hindi siya kalaban, magagawa niya lamang ang kanyang makakaya upang pigilan ang kaaway, na binibili ang oras para sa pagtakas ni Benson Michael. Gusto mong umalis? Imposible. Dapat mamatay kayong lahat. Inilapat din ni Maurice Springs ang lahat ng kanyang lakas, direktang pinahihit ang mga braso ni Idris. Bitek, kasabay ng ingay ng mga bali ng buto, ang mga braso ni Idris ay nakalawit ng mahina, tuluyan na siyang nawalan ng kakayahang lumaban. Bagamat nakikibaka-laban sa isang halimaw na tulad ni Julius Reed, nakita ni Maurice Springs na medyo mapapamahalaan ito laban sa isang kalaban tulad ni Idris, na may ilang mga pinsala, hindi pa rin masyadong masama ang sitwasyon. Spill it. Nasaan si Julius Reed? Hinawakan ni Maurice Springs ng isang kamay si Idris sa leeg at itinaas ito. Hindi ko alam. Paano malalaman ni Idris ang kinaroroonan ni Julius Reed? Dahil hindi ka magsasalita, pagkatapos ay mamatay. Pilit na pumikit si Maurice Springs, naputol ang leeg ni Idris. Si Benson Michael, sa lupa, ay matagal nang namutla sa takot. Huwag mo akong patayin. Kung kahit isang mabigat na dalubhasa tulad ni Idris ay hindi makatakas sa kamatayan, paanong hindi matatakot si Benson Michael? Sinubukan niyang tumayo at tumakbo, ngunit bumigay ang kanyang mga paa, na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Protektahan ang iyong master. Nang makita ito, tumakbo ang mga bodyguard sa kabila ng kanilang takot, at bumuo ng bilog sa harap ni Benson Michael. Kailangan ninyong lahat mamatay. Bahagyang sumimangot si Maurice Springs, umaagos ang dugo sa kanyang lalamunan, ngunit pinilit niyang pigilan ito ng buong lakas. Malakas si Idris, at nasugatan siya hanggang sa kaibuturan. Lahat kayo pumunta sa impyerno. Tumalon sa hangin si Maurice Springs, hinayla ang longsword mula sa lupa, at sa isang iglap ay dumating sa harap ng mga bodyguard. Splurt, isang kislap ng pilak, at ilang lalaki ang nahulog sa mga lusek ng kanilang sariling dugo. Whoosh! Sa isang kritikal na sandali, isang bodyguard ang mabilis na naglabas ng kanyang baril at itinutok kay Maurice Springs, pinaputok. Bagamat sinubukang umiwas ni Maurice Springs, ang kawalan ng lakas ay nagresulta sa kanyang braso na natusok ng malamig na dart. Splurt! Kasabay nito, pinugutan niya ng ulo ang bodyguard sa isang stroke. Maraming pera ang pamilya ko. Mabibigyan kita ng pera, please huwag mo akong patayin. Kailan nasaksihan ni Benson Michael ang gayong pagpatay? Napahiga siya sa lupa, nanginginig ang katawan, pati dila ay parang buhol-buhol. Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay. Papayag ako sa anumang mga tuntunin kung pakakawalan mo ako. Nagsusumamo ang tono ni Benson Michael, inipon pa niya ang kanyang huling kaunting lakas para lumuhad sa harap ni Maurice Springs, paulit-ulit na yumuko. Dahil pinili mong tulungan si Julius Reed, dapat handa kang mamatay. Dahan-daang itinaas ni Maurice Springs ang longsword, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ano? Naparito ako para patayin siya. Nang marinig ito, tumangala si Benson Michael, nanlaki ang kanyang mga mata at puno ng hindi paniniwala. Anong sabi mo? Si Maurice Springs ay parehong nabigla. Hindi ba ito ang nabanggit na katulong ni Julius Reed? Hindi ba ikaw ang senior niyang kapatid? Narinig ito ni Benson Michael ng malakas at malinaw, sinabi ni Julius Reed na darating ang kanyang nakatatandang kapatid upang tumulong. Kung ang lalaking ito ay hindi nakatatandang kapatid ni Julius Reed, kung gayon bakit siya desididong lumaban hanggang kamatayan? Idiot! Si Maurice Springs,
Galit na galit, nilaslas ng kanyang espada. Thud! Nanlaki ang mga mata ni Benson Michael nang bumagsak siya sa lupa. Julius Reed, hahanapin kita, nasa langit ka man o lupa. Umungo si Maurice Springs, hinawakan ang kanyang espada habang siya ay nawala sa kadiliman, ayaw magbitiw sa kanyang sarili. Dahil nakagawa ng karumal-dumal na krimen, hindi na siya isa sa mga tao ni Wilson Pavilion at hindi na niya kayang pamahalaan ang pinangyarihan ng krimen, ang tanging pagpipilian niya ay pansamantalang umalis sa Five River Province. Pagkaalis niya, mabilis na dumating ang isang team at nilinis ang eksena sa loob lamang ng 10 minuto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 282, ang dating lugar. Matapos mapanood ang nakakakilig na laban, umalis si Julius Reed sa eksena habang kumakain ng mansanas. Hindi niya pinatay si Maurice Springs dahil gusto niyang malaman niya na may mga bagay sa mundong ito na mas masakit kaysa kamatayan. Mr. Reed, nakabalik ka na sa wakas. Nang bumalik si Reed sa Pearl on the Water, nakita niya si Miguel Abbott na balis ang naghihintay sa pasukan ng hotel. Nang makita siya ay mabilis siyang tumakbo. Anong problema? Sa alaala ni Reed, ito ang unang pagkakataon na halatang nabalisa si Abbott. Naaalala mo ba ang night market na dinala ko sa iyo sa lumang bayan? Napalunok at nakipagkamay, sinabi ni Abbott, nakatanggap lang ako ng balita na may biglang lumitaw na grupo sa lumang bayan. Itinulak talaga nila si Irving Harris palabas ng lugar at nag-set up ng sarili nilang operasyon doon. Ang lumang bayan ay isang piraso ng matabang karne. Bagamat ito ay tila hindi mahalaga sa ibabaw, ito ay isang lugar na kulang sa pamamahala, na angkop para sa malilim na pakikitungo, normal para sa mga puwersa sa labas na magkaroon ng interes. Ngunit nagulat ako na si Irving Harris ay napilitang lumabas, tumanggo si Reed, na sinenyasan si Abbott na magpatuloy. Kahit na ang lumang bayan ay nasa ilalim ng kontrol ni Harris, mayroon ng ilang mga ilegal na aktibidad. Ngunit ang sino mang makakaagaw ng pagkain sa bibig ni Harris ay tiyak na hindi magiging simple. Alinman sa mayroon silang malakas na suporta, o hinayaan sila ni Harris na gawin ito ng kusa. Ngunit nang makita kung gaano katense si Abbott, malamang na may nangyaring hindi inaasahan. Si Lori Shaw, na anak din ni Roosevelt Shaw at itinuturing kong aking inaanak, ay namumuhay ng maligaya sa lumang bayan, salamat sa iyong suporta. Ngunit mula nang dumating ang mga taong ito, kinuha nila ang merkado na iyong pinondohan at itinayo, pinaalis ang mga lokal na residente. Galit na bulalas ni Abbott, yung mga bastos. Pagkatapos magprotesta ng mga lokal, pinigil pa nila ang pamilya ni Roosevelt Shaw na pinunong nagpoprotesta. Pagkalabas pa lang ni Lori Shaw sa paaralan, may nangagaw sa kanya sa mismong bodega. Ang tensyonado na ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapaliwanag na talagang tinuturing niya si Lori Shaw bilang kanyang sariling inaanak. May nangyayaring ganito, paano mo nalaman? Nang marinig ang balita, maging si Reed ay hindi napigil ang sumimangot. Tiyak na masyadong bastos ang bagong gang na ito, nangidnap ng mga tao nang walang pag-iisip. Ang byuda na nagbebenta ng tofu ang tumawag sa akin. Namula ang mukha ni Abbott habang nagkakamot ng ulo, pakiramdam ko ay may higit pa sa bagay na ito kaysa nakikita ng mata. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Sa puntong ito, nagmamadali siyang idinagdag, hindi ko sinasadyang guluhin ka, ngunit natatakot ako na ang padalos-dalos na pagkilos ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa iyo. No worries, I'm quite fond of Roosevelt Shaw's craft too. Tsaka, kung may problema ang jowa mo, hindi ako pwedeng tumanggo lang. Mula noong unang pinalawig ni Abbott ang isang sanga ng oliba hanggang ngayon ay naging matibay niyang kakampi, paano tatanggi si Reed na tulungan siya sa bagay na ito? Well, kung ganoon, tawagan natin si Allen para tipunin ang ating mga tao, at pupunta tayo roon para hilingin na palayain ang mga hostage. Inilabas ni Abbott ang kanyang telepono, handa nang tipunin ang kanyang pribadong security team. Hindi na kailangan, alamin muna natin kung ano talaga ang nangyayari. At saka, kung may gusto akong iligtas, sino ang makakapidyo sa akin? Ikinaway ni Reed ang kanyang kamay nang may tiwala sa sarili at sumakay sa isang Volkswagen na kotse kasama si Abbott, dumiretso sa lumang bayan. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na ito ay malamang na isang pagsasabuatan at tiyak na hindi kasing simple ng tunog. Si Roosevelt Shaw ay isang matapat na tao.
Kung talagang may kaguluhan, tiyak na may iba pang magdudulot ng mas maraming kaguluhan kaysa sa kanya, kaya bakit partikular na kinuha ang kanyang pamilya? Sa loob ng kotse, walang oras si Abbott para pag-isipan ang mga tanong na ito, kumunat ang noo niya sa pag-aalala, halatang nag-aalala sa kaligtasan ng pamilya ng dati niyang kaibigan. Ang isang self-made na tao tulad ni Abbott ay lubos na nagmamalasakit sa mga personal na relasyon, na isang bagay na kapuri-puri. Mabilis na pinaandar ng driver ang sasakyan papunta sa lugar ng lumang bayan. Sa oras na iyon, gabi na, at ang mga kalye ay desyerto, halos walang kaluluwa ang nakikita. Ang dating mataong night market ay naglaho, at paminsan-minsan ay dumadaan sila sa mga customer na puno ng pagkabigo ang mukha. Malamang na naglakbay sila ng malayo at nakitang wala nang natira. Hoy, tumigil ka nga dyan. Pagpasok ng sasakyan sa kalye, biglang sumulpat sa harapan nila ang isang grupo ng mga kabataan. Ang mga taong ito ay tinina ang buhok at may hawak na mga bakal na tubo, lumalakad patungo sa bintana ng kotse at patuloy na tinatapik ito gamit ang kanilang mga tungkod. Hindi malakas ang puwersa, senyales na igulong ang bintana. Tungkol saan ba ito? Ibinaba ni Miguel Abbott ang bintana at nagsalita na may malinaw na pagkadismaya sa kanyang tono. Saan ka pupunta? Pagkatapos sukatin siya, malamig niyang tanong. Pumunta kami ng aking tiyuhin upang bisitahin ang aking tiyahin. Nagsalita si Julius Reed mula sa loob ng kotse, nakatingin sa lalaki at itinuro ang harang sa unahan. Kuya, ano ang nangyayari sa itaas? Wala lang. Huwag ka nang masyadong magtanong. Kung nandito ka para bumisita sa mga kamag-anak, gawin mo na lang yan at huwag mag-ikot-ikot, kung hindi, walang mananagot kapag may nangyari. Matapos buksan ang pinto ng sasakyan at masiguradong 3 lang ang tao sa loob at matapos tingnan ang trunk ay tuluyan na niyang binitawan ang mga ito. Ang daming asshole. Gusto ko talaga siyang bugbugin ngayon lang. Kuya Reed, tatawagan ko ba ang mga bodyguard ko? Galit na galit si Miguel Abbott sa paningin ng mga taong ito. Siya ang pinuno ng Moonlight Group, na may malaking impluwensya sa Five River Province, at ngayon ay pinahinto siya para sa isang inspeksyon ng sasakyan, na natural na ikinagalit niya. Teka lang, wala ka bang napansing kakaiba sa mga lalaking ito? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Julius Reed habang nagsimulang mag-isip. Anong pinagkaiba? Si Miguel Abbott ay masyadong abala sa galit upang mapansin ang anumang kakaiba. Ang mga lalaking ito ay nagpakulay lang ng kanilang buhok at nagbihis na parang maliliit na thug. Masyado kang madaling naniwala. Si Julius Reed ay tumingin kay Miguel Abbott. Ang mga kalyo sa kanilang mga kamay ay napakakapal, malinaw na nagpapahiwatig na sila ay nasa loob ng maraming taon. Kung ang iyong mga bodyguard ay dumating talaga, ito ay isang parusang kamatayan. Sa mga salitang ito mula kay Julius, tinampol ni Miguel Abbott ang kanyang hita. Biglang napagtanto, alam ko, may bakas ng pagpatay sa kanilang mga mata. Lahat ng ito ay dahil iniisip ko ang aking inaanak, halos sirain ko ang lahat. Sa pag-iisip tungkol sa eksena kung nagpakita ang kanyang mga bodyguard, nakaramdam si Miguel Abbott ng panginginig. Bagamat malakas ang kanyang personal na bantay sa labanan, hindi sila kalaban ng mga mersenaryo. Ito ay mas komplikado kaysa sa naisip namin. Bahagyang tinapik ni Julius Reed ang kanyang hita gamit ang kanyang mga daliri, nagsimulang mag-isip tungkol sa mga posibleng sitwasyon na maaaring mangyari. Ang kotse ay pumasok sa lumang distrito ng lungsod at hindi na nakatagpo ng karagdagang mga hadlang. Ngunit sa pangunahing kalye, may mga taong gumagala pa rin, maraming nakasandal sa tabi ng kalsada na naninigarilyo, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanila. Napakatahimik ngayon. Kung hindi tayo makakahanap ng mapaparadahan sa lalong madaling panahon, tiyak na maghay-hinala tayo. Biglang may naisip si Julius Reed, na nakatingin kay Miguel Abbott, dumiretso ka sa lugar ng balo na gusto mo, bilang panimula makakalap tayo ng ilang impormasyon, at maaalis din ito ang anumang mga hinala mula sa mga taong ito. Matapos magmaneho sa distrito ng lungsod ng ilang liko, medyo halata na ang mga lokal na thug ay naging mapagbantay, na ang ilan sa kanila ay nagsimulang lumapit sa kanilang sasakyan. Okay, tumanggaw si Miguel Abbott at inutusan ang driver, the usual spot. Pagkatapos sabihin iyon, huminto siya saglit, pagkatapos ay nagpaliwanag ng alanganin, slip of the tongue. Nakuha ko.
Tinapik ni Julius Reed ang balikat niya. Ang karaniwang lugar, ha? Mukhang madalas na siyang bumisita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 283, Mahiwagang Organisasyon. Nang marinig ang mga salita ni Miguel Abat, ang driver, na alam ang daan, ay mabilis na ipinarada ang kotse sa ibaba ng isang lumang gusali ng tirahan. Mr. Reed, sumunod ka sa akin. Upang maiwasang maghinala ang mga lokal sa lumang distrito ng lungsod, wala ni isang tao ang nanatili sa kotse, kahit ang driver, sabay-sabay na umakyat ang lahat. Matapos maglakad sa madilim na koridor, tumayo silang tatlo sa harap ng pinto 401 sa ika-4 na palapag. May bahay ba? Marahang kumatok si Miguel Abbott sa pinto. Mr. Abbott, dumating ka na. Maya-maya, bumukas ang pinto mula sa loob, at lumabas ang isang babae na nasa edad 30s. Bagamat medyo may edad na siya at hindi maislan sa kanyang hitsura, mayroon pa rin siyang lingering charm. Mag-usap tayo sa loob. Iniunat ni Miguel Abbott ang kanyang kamay, at si Julius Reed at ang driver ay nagmamadaling pumasok. At ang babae, pagkatapos matiyak na walang ibang tao sa labas, isinara ang pinto. Ano ang problema? Walang nangyari kay Roosevelt Shaw at sa iba pa. Pagkapasok niya sa kwarto ay nag-aalalang tanong ni Miguel Abbott. Malinaw na nag-aalala siya sa kanyang kaibigan at inaanak. Sandali lang, bubuhusan kita ng tubig. Tumalikod ang babae at pumunta sa kusina, kumuha ng teapot, at nagsalin ng tsaa para sa tatlong lalaki. Naaresto si Roosevelt Shaw kaninang umaga. Nagpunta kami ni Old Four para tingnan, hindi ito seryoso. Pagkatapos may baba ang tsarera, sinulyapan ng babae si Julius Reed, ang ginoong ito, siya ba ang benefactor na tumulong sa atin sa pagtatayo ng palengke? Noong araw na iyon sa food stall nang siya ay sumulyap sandali at nakinig sa pagkukwento ng mga naroroon, hindi niya nasalayan si Julius Reed. Sa makatuwid, hindi siya masyadong pamilyar sa kanya. Talaga, ito si Mr. Reed. Tumanggo si Miguel Abbott, narinig ni Mr. Reed ang tungkol sa sitwasyong ito at nagmamadaling pumunta sa akin. Gusto niyang linawin kung ano ang eksaktong nangyayari. Ang bagay na ito ay medyo komplikado. Bahagyang kumunat ang noo ng babae at nagsimulang mag-alala, mga kalahating buwan na ang nakalipas, isang grupo ng mga tao ang biglang pumasok sa aming lumang distrito ng lungsod at nakipag-away sa gang ni Irving Harris. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sa ilang kadahilanan, biglang umatras si Irving Harris, na nagbigay ng kontrol sa lugar na ito sa mga bagong dating. Mula noon, ang grupong ito ay nagsimulang kumilos tulad ng mga maniniil, nang aapi sa mga kapitbahay. Ipinagbabawal pa nga nila kaming manggal-akal sa farmers market na pinondohan ni Mr. Reed sa pagpapatayo, at hindi rin nila pinapayagan ang pagtitinde sa kalye sa gabi. Sa isang reputasyon sa Five River Province bilang isang first-rate na puwersa, paano madaling tumabi si Irving Harris? Matapos marinig ang kwento ng babae, sumandal si Miguel Abbott sa sofa, pilit na iniintindi. Mula nang bumagsak ang pamilya Leopold, si Irving Harris ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa Five River Province. Kaya lang medyo hindi maganda ang pakikitungo niya sa negosyo, kaya hindi siya gaanong kilala kaysa sa mga bituing negosyante tulad ni Stanislaus Potter at Miguel Abbott. Ngunit si Miguel Abbott, bilang isang mayamang negosyante mismo, ay alam na si Irving Harris ay tulad ng isang natutulog na leon. Sa sandaling galit na galit, walang sino man sa kanila ang makalaban sa kanya ng mag-isa. Bukod dito, si Irving Harris ay orihinal na mula sa isang corporate background, isang matapang na manlalaban. Paano niya posibleng ibigay ang kanyang teritoryo sa isang pinggan na pilak? Lalo na sa isang kalaban na ang pinanggalingan ay ganap na hindi alam. Mukhang marami tayong hindi alam tungkol sa sitwasyong ito. Si Julius Reed ay dumungaw sa bintana at bumulong sa sarili, sa ganoong pagkakataon, hindi ito ang sandali para umatras si Irving Harris. Hindi pa nagtagal, nabali ko ang kabilang paa niya, na nagpabagsak sa kanyang pagmamataas. Kung pipiliin ni Irving Harris na umatras muli, walang alinlangan na masisira nito ang kanyang mga tauhan at magiging lubhang nakapipinsala sa kanyang sariling katayuan. Ang pakikibaka sa pagitan ng mga kapangyarihan ay madalas hanggang sa mapait na dulo, bihirang makakita ng ganoon kalinis, madaling pagsuko. Pagkatapos ng lahat,
Ang pagbibigay ng kanyang negosyo sa paraang ito ay magiging isang malaking dagok sa mukha ng mga empleyado ni Irving Harris. Senyales din ito sa kanyang mga kapatid na walang kakayahan ang kanilang amo. Ding dong. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang cellphone ni Julius Reed. Boss, nalaman ko na si Irving Harris ay personal na bumisita sa lumang bayan kalahating buwan na ang nakalipas. Ngunit sa pagbabalik, tila labis siyang natarante at hiniling na ang mga tauhan ay mabilis na umalis doon at huwag makialam sa anumang bagay sa lumang bayan. Isang malalim na boses ang nagmula sa telepono. Maaari mo bang malaman kung sino ang nakilala niya? Mahinahong tanong ni Julius Reed. Hindi pa, ngunit ang mga taong lumitaw sa lumang bayan ay isang grupo ng napakahusay at malalakas na mandirigma. Ang utak sa likod nila ay kasalukuyang iniimbestigahan, na mangangailangan ng ilang oras. Sa kabilang dulo ng telepono, patuloy na iniulat ng lalaki ang sitwasyong hawak niya. Okay, sabihin mo sa akin kapag may resulta ka na. Matapos ibaba ni Julius Reed ang tawag, nilinggan niya ang babae, saan ba karaniwang nakatira ang mga taong ito. Ayon sa intelihensya, ang bilang ng mga tao sa grupong ito ay hindi maaaring maliit, kaya tiyak na nakahanap sila ng tirahan. Sa unahan, tumayo ang babae, naglakad papunta sa bintana, at itinuro ang isang lumang gusali na may maliwanag na ilaw sa hindi kalayuan, 5 taon nang abandonado ang gusaling iyon. Mula nang dumating ang mga taong ito, wala silang pakialam sa kawalan ng bentilasyon, at nagtayo na lamang sila ng mga tolde sa loob, na naninirahan doon ng normal. Saan sila kumakain? Napatingin si Julius Reed sa gusaling nasa harapan niya, unti-unting nakumpirma ang kanyang mga haka-haka. Maninirahan kaya ang mga ordinaryong tao sa ganoong butas na lugar? Ang paglabas upang makihalubilo ay tungkol sa pagkain at pag-inom ng maayos, sinong maghihirap ng ganito? Tanging ang mga hidden guards na hindi natatakot sa kamatayan ang maaaring mapanatili ang gayong organisasyon at disiplina, na ganap na binabaliwala ang malupit na kapaligiran. Sa unahan lang, may horse meat restaurant. Lahat ng negosyo sa aming kalye ay pinalayas, ngunit ang lugar na iyon ay may storefront, kaya nanatili itong bukas. At saka, ang mga taong ito ay nagbabayad para sa kanilang pagkain, hindi nagdudulot ng anumang gulo para sa amo. Ang sabi ng babae, na medyo kakaiba sa kanyang sarili, ano ba talaga ang ginagawa ng mga taong ito? Hindi nila tayo papayag ang magtayo ng mga stall, ngunit bukod pa dyan, wala pa silang masyadong ginawa. Kahit na ang paghuli kay Roosevelt Shaw ay dahil patuloy tayong nagdudulot ng gulo, at si Mr. Marsh ang nangunguna noong siya ay mahuli. Mr. Abbott, bumaba na tayo at kumain. Sabi ni Julius Reed matapos makuha ang mga sagot na gusto niya at tumayo mula sa couch. Hindi na kailangan, medyo delikado doon. Kahit anong gusto mong kainin, ipagluluto kita. Mabilis na tumayo ang babae at binuksan ang ref para magsimulang magluto. Hindi na kailangan. Gusto ko talagang subukan ang horse meat restaurant na ito, para makita kung gaano kabuti ang mga taong ito na pabor dito. Nakangiting sabi ni Julius Reed sabay wagayway ng kamay at lumabas ng kwarto kasama si Miguel Abbott. Mag-ingat ka. Pagkalabas nila ng silid, pinayuhan ng ginang mula sa likuran. Siya ay talagang isang mabuting babae. Tumingin si Julius Reed kay Miguel Abbott, na masaya ang ekspresyon. Ang aking anak na babae ay hindi sumasang-ayon. Napakamot ng ulo si Miguel Abbott. Alam mo, I tend to spoil her too much. Walang problema. Aayusin ko ito para sa iyo, ituring mo itong isang pabor na utang mo sa akin. Tinapik ni Julius Reed ang balikat niya. Alam niya ang karakter ni Ives Abbott, madali niya itong napapakinggan. Tungkol naman sa ginang, tunay niyang inilaan ang sarili nang hindi alam na si Miguel Abbott ay isang malaking boss sa Five River Province, na talagang nagmarka sa kanya bilang isang disenteng tao. Hindi pa sila nakakalayo sa residential area ay nakita na nila ang horse meat restaurant. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang naninigarilyo sa pasukan, at ang lugar ay mataong sa loob. Tere, bibili ka ngayon. Sabi ni Julius Reed na ikan-away ang kamay, na sinundan naman agad ni Miguel Abbott. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 284, ano ang tinatawag na pagiging mayaman? Anong ginagawa mo? Nang makita sina Julius Reed at Miguel Abbott na naglalakad patungo sa restaurant, maraming tao ang tumawag para magtanong.
Kung hindi ka nandito para kumain sa restaurant, para manggulo. Naglakad papunta sa kanila si Julius Reed, at nagkatinginan lang silang dalawa. Magandang sigarilyo, mula sa Europa, nagkakahalaga ng mahigit 500 yuan ang isang pakete. Pagtingin sa sigarilyo sa bibig ng lalaki, nakangiting sabi ni Julius Reed. Kumunot ang noo ng lalaki, iniluwa ang sigarilyo sa lupa, at mabilis na tinatak ito. Hindi siya pinansin, pumasok si Julius Reed sa Horsemeat Restaurant kasama si Miguel Abbott. Dahil ito ang lumang lugar ng lungsod, na may kalat-kalat na populasyon at mga bahay na hindi masyadong mahalaga. Ang restaurant ay sumasaklaw sa mahigit 500 metro kwadrado, na itinuturing na medyo malaki para sa lumang lugar ng lungsod. Pagpasok pa lang ng dalawa ay biglang tumahimik ang maingay na kwarto, nabaling ang tingin ng lahat sa kanila. Boss, dalhan mo kami ng 5 kilong karne ng kabayo para subukan muna. Pagkatapos makahanap ng table at umupo si Julius Reed, umorder siya sa counter. Buddy, nabook na namin ang lugar na ito, kaya kung maginhawa para sa iyo, mangyaring maghanap ng ibang restaurant. May ilang tao na lumapit sa kanilang mesa at sinabing hindi maganda. Mabilis ding nagtipon-tipon ang mga parokyano sa ibang mesa, pinalibutan silang dalawa. Mukhang may problema kung hindi sila umalis. Paumanhin sa abala sa iyo. Pinagdikit ni Julius Reed ang kanyang mga kamay bilang pag-alarma at nagmamadaling tumayo para umalis. Agad namang gumawa ng paraan ang iba na tila ayaw manggulo. Ngunit nang makaalis si Julius Reed, tumalikod siya at tumingin sa isa sa kanila, "Hoy, bakit tayo aalis dahil lang sa sinabi mo?" Sa sandaling tanungin niya ito, agad na kumunot ang noo ng lalaki, dahil nabook na namin ang lugar at hindi na namin pinapayagan ang ibang mga customer. Sa likuran niya, ang iba pang grupo ay muling lumapit, lahat ay may hindi magandang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Boss, tinawag ni Julius Reed ang may-ari ng restaurant, hindi pinansin ang iba. Anong meron? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumakbo na halata sa mukha niya ang takot. Kahit sino ay matatakot sa isang silid na puno ng mga taong tulad nito. Magkano ang ibinayad nila sa iyo para i-book ang restaurant na ito? Tumingin si Julius Reed sa may-ari, senyales na huwag kabahan. 10,000 ang binabayaran nila sa amin sa isang araw. Problema mo yan? Bago pa makasagot ang may-ari, may ibang naunang sumagot. 10,000. Sige, magbibigay ako ng 20,000, at ipapabook ko ang restaurant. Umupo ulit si Julius Reed at sinenyasan si Miguel Abbott para kunin ang pera. Sampal. Walang sabi-sabi, kinuha ni Miguel Abbott ang 20,000 cash mula sa briefcase na dala niya at hinampas ito sa mesa, 20,000. Na-withdraw lang sa bangko, good serial numbers. Ang dalawang bagong-bagong stock ng cash na nakaupo doon ay medyo pagpapakita ng isang pangalawang henerasyong mayaman na bata na nagpapakita ng yaman. Anong ibig mong sabihin dito? Lumapit ang isa sa kanila, handang makipagtalo, may first come, first served order sa mga bagay-bagay. Ang lugar na ito ay una sa amin, hindi ito tungkol sa kung sino ang maaaring magbayad ng higit pa. Sinasadya mo bang maghanap ng gulo? Anak, huwag kang samobra. Sa isang iglap, lahat sila ay sumugod, bawat isa sa kanila ay mukhang handang pumatay. Tahimik, iminuwestro ng pinuno ang kanyang kamay, at biglang tumahimik ang silid. Binata, nandito ka ba para makipag-away? Ang isang binatilyo na basta-basta nakakakuha ng 20,000 at tila walang pakialam ay maaaring maging isang kilalang lokal na mayaman na pangalawang henerasyon. Ang ganitong mga tao ay may komplikadong pagkakakilanlan, at ayaw nilang masaktan sila. Kung pinukaw nila ang kapangyarihan sa likod ng binatilyo, ang mga bagay ay magiging mas komplikado. Tama, marahang tinapik ni Julius Reed ang kanyang gitnang daliri sa mesa, sinusubukan ko lang kumain, at pinilit mo akong paalisin. Hindi ba sinasadyang makipag-away sa akin iyon? Dahil pera ang pinag-uusapan, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging mayaman. Pagkatapos niyang matapos ang pangungusap na iyon, bahagyang ginalaw ni Julius Reed ang kanyang ulo. Agad namang naintindihan ni Miguel Abbott at iniabot ang isang stock ng US dollar sa lalaking nasa harapan niya. Tingnan mo sa iyong sarili, ito ba ay totoong pera o hindi? Hindi umimik ang lalaki. Kinuha niya ang pera at nagsimulang magbilang.
Pagkatapos, tumango siya at sinabing, sige, pero ano ang gagawin mo? Whoosh! Sa ilalim ng nagtatakang tingin ng mga nakapaligid sa kanya, sinindihan ni Miguel Abot ang salansan ng pera at pagkatapos ay ibinigay ito kay Julius Reed. Samantala, isang tabako ang nakapasok sa bibig ni Julius Reed nang walang nakapansin, at bahagya niyang hinugot ito mula sa nasusunog na US dollar. Nakikita mo iyon. Ganito ang hitsura ng pagiging mayaman. Matapos hilahin ng malalim ang tabako, bumuga ng usok si Julius Reed sa mukha ng lalaki. How dare you? Basag. Malakas na hinampas ng isang lalaki ang kanyang kamao sa mesa, nadurog-durog ang kahoy na mesa ng horse meat restaurant. Ang gayong lakas ay higit pa sa isang ordinaryong tao. Oh, nakipag-brute force, ha? Tumaas ang isang kilay ni Julius Reed at idiniin ang tabako sa dibdib ng lalaki, magpakita ka ng paggalang sa akin. Sizzle. Ang nasusunog na tabako ay tumagos sa kamiseta, na nagpainit sa laman ng lalaki sa ilalim. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na hinampas ng lalaki ang tabako at sinumpa si Julius Reed. Whoosh! Bumangon si Julius Reed kasabay ng isang sipa, na nagpabagsak sa lalaki sa lupa. Atake. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, ang pinuno, na hindi na nagmamalasakit sa pag-iingat, ay humantong sa kanyang mga tauhan na sumugod. Whoosh! Whoosh! Matapos itumba ang dalawang lalaki, nahuli si Julius Reed at nahuli. You little rabbit, matapang nahawakan ako. Lumakad ang lalaking nasunog na may masamang tingin, nakataas ang kamao, handang maghayganti. Teka, magpakatino ka. Kung hindi ako bumalik, siguradong magpapadala ang pamilya ko nang naghahanap sa akin. With my family background, find out where I am will be a piece of cake. Naisip na ni Julius Reed ang kanilang mga plano, gusto nilang iwasang gumawa ng anumang mga alon. Kung hindi siya nagkakamali, ang grupong ito ay tiyak na gumagawa ng ilang pagsasabuatan at sa gayon ay lubhang maingat sa kanilang mga aksyon. Tumigil ka, gaya ng inaasahan, nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, pinigilan ng pinuno ang kanyang tauhan, huwag sirain ang malaking plano. Oo, sir, umatras ng hindi sinasadya. Tumingin din ang lalaki kay Julius Reed na may intensyong pagpatay sa kanyang mga mata. Kumakabog sa sakit ang paso sa kanyang dibdib. Dalhin mo sila at ikulong mo. Isusumbong kita sa amo. Kasunod ng utos ng pinuno, agad na dinala sina Julius Reed at Miguel Abot. Ang kalye ay napakadilim, ang mga ilaw sa kalye ay matagal nang hindi gumagana. Ilang daang metro sa labas, dinala sila sa isang lumang gusali, na nagtatapos sa parehong silid kung saan si Roosevelt Shaw at ang kanyang mga tao. Ang mga bintana ng silid na ito ay selyado ng mga bakal na bar, at may ilang mga tao na nagbabantay sa labasan. Halatang hindi lang mga masasamang loob ang mga ito kundi mga organisadong hidden guards. Ninong, Kuya Abot, paano ka rin napunta dito? Nang makita sina Julius Reed at Miguel Abot, mabilis na tumakbo si Roosevelt Shaw at ang kanyang pamilya ng tatlo. Shush! Si Miguel Abot ay gumawa ng silencing gesture, na nagpapahiwatig na tumahimik sila. Tawagan mo ang boss mo para makita ako. Sinusubukan mo bang mamatay sa pamamagitan ng pagkukulong sa akin dito? Si Julius Reed ay nakatayo sa pintuan, sumisigaw ng malakas sa labas. Sino ang gustong makita ako? Maya-maya lang, may boses na nagmula sa loob ng hagdan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 285, Skyfire Sect. Habang ang mga salita ay bumabagsak, ang isang pagmamadaling yabag ay nagmula sa labas. Kasunod nito, maraming lalaki ang pumasok, kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaasol na suit na nangunguna sa daan. Narinig ko na may nangahas na manggulo sa aking ari-arian, mayabang na sabi ng lalaki. Marami akong kakilala na mayayamang negosyante sa Five River Province, at ngayon, sabik na akong makita kung sinong anak ng pamilya ang napakatapang. Matapos makapasok sa silid kung saan nakakulong si Julius Reed at ang pamilyang Roosevelt Shaw na tatlo, ang lalaking nakasuot ng suit ay sinuri ang kanyang paligid na may napakayabang na kilos. Ako ito, problema ba iyon? Tumayo si Julius Reed, matamang nakatingin sa lalaking nakasuot. Tumigil ka, huwag mong ipagmalaki ang iyong kakayahan ngayon. Nang makita ito,
Mabilis na sumugod si Roosevelt Shaw upang pigilan si Julius Reed at ngumiti ng paumanhin sa lalaking nakasuot ng suit. Ang batang kapatid na ito ay bata pa at padalos-dalos. Pakiusap, huwag mo siyang pansinin. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya dito mismo. Naging mabuti si Julius Reed sa lahat sa lumang distrito, kaya natural, hindi matiis ni Roosevelt Shaw na makita siyang naagrabyado. Ang mga taong ito ay armado at malinaw na hindi mabubuting tao. At higit pa rito, dapat iyuko ng isa ang kanilang ulo sa ilalim ng bubong ng iba. Gusto man niyang maghayganti, kailangan nitong maghintay hanggang makalabas sila. Gayunpaman, nang masulyapan ng lalaking nakasuot ang mukha ni Julius Reed, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Julius. Kaibigan ko siya. Nakita ni Julius Reed na sisiga na sana ng ibang lalaki ang kanyang pangalan at dali-daling lumapit upang pigilan siya. Sino ka para ay pakulong ako dito? Nanatili pa rin siya ng labis na mapagmataas na ugali. Natakot ito kay Roosevelt Shaw, at nang malapit na siyang umakyat at pigilan siya, pinigilan siya ni Octavius. Ahem. Ang lalaki sa suit ay si Bridger Davenport, think tank para kay Maurice Hierro ng Three Blade Group, at sa payo niya ay pinigilan ng grupo ang paghihiganti. Iyon ay, ang mga mata ni Davenport ay patuloy na lumilibot. Matalino siyang tao at naintindihan agad ang ibig sabihin ni Julius Reed. Gayunpaman, hindi niya moari kung bakit pumunta rito ang lalaking ito, na maaaring magdulot ng kaguluhan sa Five River Province gamit ang sarili niyang lakas. May mga bagay talaga na ayaw kong sabihin dahil kapag ginawa ko na, wala sa inyo ang makakatakas. Si Julius Reed ay patuloy na nagpakita ng mataas at hindi kilalang saloobin. Nang makita ang kanyang mapagmataas na pag-uugali, may ilang lalaki na gustong pumunta at turuan siya ng leksyon ngunit pinigilan sila ni Davenport, dalhin mo siya sa aking silid. Kailangan ko siyang tanungin ng maigi. Okay, tumango ang mga lalaki at inihatid si Julius Reed palayo sa derelict room. Kapatid, ang paglalakbay na ito ay mas delikado kaysa mapalad, bakit hindi mo siya pinigilan? Ang gang na ito ay hindi naglalaro ng mga patakaran, para kay Mr. Davenport, ito ay nagpapahiwatig ng higit na masama kaysa sa mabuti. Nang makitang inalis si Julius Reed, pinalo ni Roosevelt Shaw ang kanyang dibdib sa pagkabalisa, nag-aalala tungkol sa hindi inaasahang problema. Ito ay isang grupo ng mga lubhang masasamang tao, at walang nakakaalam kung ano ang kaya nilang gawin. Okay lang, kaibigan niya yung pumasok kanina. Tinapik ni Octavius ang dibdib ni Roosevelt Shaw, senyales na huwag magpanik. Bilang isang kilalang tao sa Five River Province mismo, natural na kinilala ni Octavius si Davenport, at bagaman hindi siya sigurado kung bakit siya naririto, tiyak na may kinalaman ito sa Three Blade Group. Sigurado ka bang walang seryosong bagay? Si Roosevelt Shaw ay hindi pa rin mapakali. Alam niyang isinasapanganib ni na Octavius at Julius Reed ang kanilang mga sarili para iligtas ang kanyang pamilya. Kung talagang may nangyaring mali dito, buong buhay niya ay makonsensya siya. Maaaring umalis si Mr. Davenport, at kahit na ang mga Diyos ay hindi makakapigil sa kanya. Naglakad si Octavius sa sulok, sumandal sa dingding, at nagsimulang matulog. Manatili ka sa pinto, walang pinapasok. Kung tatanungin ng sugo, sabihin mo lang na nagtatanong ako ng isang hostage. Pagkarating sa isang medyo disenteng silid sa itaas, ikanaway ni Bridger Davenport ang kanyang kamay sa ilang lalaki, na sinenyasan silang umalis. Nang makaalis na ang mga lalaki, nagmamadaling lumipat ng upuan si Bridger Davenport. Mr. Reed, ano ang nagdadala sa iyo dito? Medyo nagulat siya nang makita si Julius Reed dito. Ang lumang distrito sa Five River Province ay halos walang batas, at bukod sa lokasyon nito malapit sa baybayin na may halos abandonadong pantalan, walang anumang halaga na nakita. Una, sabihin mo sa akin kung paano ka napunta dito. Napaupo si Julius Reed nang walang pag-aalinlangan at tumingin kay Bridger Davenport, sa halip na maglingkod bilang strategist ng Three Blade Group, narito ka nakikihalubilo sa isang grupo ng mga hidden guards. Baka pagod ka na sa madaling buhay at naghahanap ng kasiyahan. Walang makakatakas sa mga mata ni Mr. Reed. Nakaramdam ng awkward si Bridger Davenport at pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag, ang lugar na ito ay malungkot, hindi ako pupunta dito kung mayroon akong pagpipilian. Ngunit isang buwan na ang nakalipas, dalawang lalaki ang dumating sa aming Three Blade Group at nagsimulang makipag-ayos ng direkta sa boss.
Nangako ang mga taong ito na hanggat handa kaming tumulong, susuportahan nila ang Three Blade Group, at dahil dito, itinigil ni Bridger Davenport ang mid-sentence. At alisin mo rin ako. Casual na nagsalita si Julius Reed na ikinagulat ni Bridger Davenport. Mr. Reed, paano mo nalaman? Napagtantong nawala na ang kanyang katinoan, mabilis niyang sinabi, lagi kong tinututulan ito. Mula nang magkita tayo sa Gonzales City, alam ko na ang iyong mga kakayahan. Ngunit ang aming boss ay naakit sa kanilang mga salita at nagpumilit na sundin ito, at ito ay hindi mapigilan. Ngumiti si Bridger Davenport, sa Three Blade Group, walang makakapigil kay Boss Yero na gawin ang gusto niya. Naniniwala ako, gaya ng sinabi natin noong una tayong nagkita, matalino kang tao. Dapat mong malaman kung ano ang para sa iyong pinakamahusay na interes. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang mga talukap upang tingnan si Bridger Davenport, na pawis, at mahinang sinabi, sa katunayan, kung nagtanim ka ng mga ideya na saktan ako, matagal na kitang pinakain sa isda. Hindi ka sana nabuhay para makita ang araw na ito. Oo, panigurado, Mr. Reed, kahit ako ay may lakas ng loob na parang leon, hindi ako maglalakas loob na tawirin ka. Pinunasan ni Bridger Davenport ang malamig na pawis sa kanyang noo, naramdamang nanghina ang kanyang mga binti. Huminga ng malalim, nagtanong siya sa mahinang boses, pero Mr. Reed, paano mo nalaman ang tungkol sa kondisyong inaalok ng aming amo? Ang bagay na ito ay mahigpit na itinatago sa loob ng grupo, na alam lamang ng wala pang 5 senior na miyembro at ng 2 lalaking iyon. Napanatili ng Three Blade Group ang mahigpit na pagiging confidential, kaya paano ito nalik? Maurice Yero ay palaging may sama ng loob laban sa akin. Kung ang Leopold family ay hindi nakatagpo ng malas at ako ay ligtas at maayos, malamang na siya ay gumawa ng kanyang paglipat noon pa man. Tumayo si Julius Reed mula sa upuan at nakangiting sinabi, ngayong marami siyang grupo na gagawin ang kanyang utos, paano niya palalampasan ang pagkakataong ito? Tama si Mr. Reed. Si Bridger Davenport, na basang-basa sa pawis, ay nakatayong nanginginig. Anong klaseng tao ba talaga sila? Alam mo ba kung ano ang ginagawa nila sa pag-okupa sa lugar na ito? Naglakad si Julius Reed sa bintana at tumingin sa mga Black Hidden Guard na walang tigil na nagpapatrolya, na lalong naguguluhan. Masyadong confidential ang bagay na ito, piraso at piraso lang ang alam ko. Mula kay Boss Yero, nalaman ko na ang 2 nangungunang lalaki ay tinatawag na mga sugo, at gusto nilang sakupin ang lumang distrito dahil darating ang isang tao na tinatawag na Saint Air. Ang lumang distrito ay may pantalan na maginhawa para sa landing. Kung tungkol sa Saint Air, nabanggit ba nila ang Skyfire Sect? Biglang nagyelo ang tingin ni Julius Reed, at ang singsing sa daliri niya ay nagsimulang magbuga ng pulang kinang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 286, mga kaaway sa makitid na daan. Parang may ganyan. Tinampol ni Bridger Davenport ang kanyang noo na para bang may naalala siya, sa pakikipagpalitan ng 2 special agent, binanggit nila ang bagay na ito sa Greek. Hindi ko pinansin noon, pero ngayon na binanggit mo, parang Skyfire ang tinutukoy nila. Nag-aral ako sa ibang bansa noong mga unang taon ko at may partikular na interes sa mga wikang banyaga. Marahil ay naisip nila na hindi ko naiintindihan ang kanilang wika, kaya naman sila ay walang ingat na nakikipag-chat. Sa puntong ito, nagmamadali siyang nagtanong, Mr. Reed, ano ba itong Skyfire? Ang mga kaaway ay madalas na nagkukross ang landas, 8 o 9 na beses sa 10, ang mga taong ito ay tina-target ako. Naningkit ang mga mata ni Julius Reed, at ang balak na pumatay ay nagsimulang umakyat sa kanya. 50 taon na ang nakalilipas, hinanap ng Skyfire Saint Air ang Yin Yang Jade, at nakipagsagupaan kay Julius Reed sa Caucasus Mountains, ngunit sa huli ay pinatalsik ni Julius Reed mula sa bundok. Pagkabalik, hindi nagtagal ay namatay siya dahil sa kanyang matinding pinsala. Makalipas ang kalahating taon, naglabas ang Skyfire ng killing order, na nag-anunsyo ng bounty na $1 billion para sa ulo ni Julius Reed. Sa susunod na kalahating buwan, partikular na binisita ni Julius Reed ang punong tanggapan ng Skyfire at pinatay ang Skyfire ng mag-isa. Ang sect hierarch at Saint Air, na hinubere ng kanilang mga damit, ay ibinitin sa engranding katedral ng Skyfire,
na ginagawa itong katatawanan ng martial world sa ilang sandali. Sa huli, narinig na isang bagong henerasyong Saint Air ang nahalal bilang sect hierarch, at opisyal na ipinagpatuloy ng Skyfire ang doktrina nito. Ngayon ay tila nalaman na nila ang aking presensya sa Five River Province, kaya gumawa ng isang makabuluhang hakbang. Ngunit kung ano ang dapat dumating, palaging darating. May kinalaman din ang Skyfire sa mga planong pagpatay sa akin noon. Bagamat nagawa kong iwasan ang kapahamakang iyon gamit ang aking kakilakilabot na kakayahan, nawalan ako ng memorya bilang resulta at hindi pa ako ganap na nakabawi hanggang ngayon. Ang katotohanan na narinig ng Skyfire ang balita ay nangangahulugan na mas maraming tao ang nagsisimulang malaman na hindi ako patay. Sa susunod, baka magkaroon ng madugong bagyo. Habang unti-unting tumatag ang emosyon ni Julius Reed, nagsimulang lumabo ang pulang ilaw sa singsing, at tuluyang nawala. Mr. Reed, may kinalaman ba sa iyo ang bagay na ito? Nang marinig ang lahat, nagulat din si Bridger Davenport. Sa panahong ito, siya ay nag-isip tungkol sa mga intensyon ng kabilang partido. Bakit napakaraming hidden guards ang palihim na pumasok at mahigpit ang kanilang seguridad? Tila naghahanda silang salubungin ang ilang kilalang tao. Hindi niya akalain na ang mga taong ito ay talagang pinupuntirya si Julius Reed. Kung hindi, sa tingin mo ba sasang-ayon ang mga taong ito sa kahilingan ni Maurice Hierro? Hindi kasi seryosohin ng Skyfire. Habang sinasabi niya ito, biglang tumalikod si Julius Reed at nag-isip na nagtanong, nang dumating si Irving Harris kasama ang kanyang mga tauhan na naghahanap ng gulo, ikaw ba ang nagresolba sa sitwasyon? Upang mapaalis si Irving Harris ng mapayapa, tiyak na may pangako ng ilang benepisyo. Kung hindi, dahil sa ugali ni Irving Harris, kahit nakabilang ka sa Skyfire, kailangan mong magdusa ng isang pagkawala dito. Talaga. Muling bumungad sa mukha ni Bridger Davenport ang pagtataka, na nagtataka kung paano ang daming alam ni Julius Reed. Dumating si Irving Harris kasama ang kanyang mga tauhan sa lugar ng lumang bayan, at ang amo namin ang pumasok para mamagitin, na nangakong papatayin ka sa loob ng 1 buwan. Kaya naman umalis si Irving Harris kasama ang kanyang mga tauhan. Nagtapos ako bilang isang bargaining chip. Ngumiti si Julius Reed at umiling, Maurice Hierro will be doomed sooner or later. You'd best make plans early. Naiintindihan. Kung hindi takutol si Mr. Reed, ako ang nasa utos mo. Sa panahong ito, sisikapin kong mangalap ng katalinuhan at ihatid sa iyo ang balita sa lalong madaling panahon. Si Bridger Davenport ay lumuhad sa lupa upang ipahayag ang kanyang katapatan. Ang think tank ng Three Blade Group, na nangunguna sa depekto, ay malamang na isang bagay na hindi kailanman pinangarap ni Maurice Hierro. Ngunit alam na alam ni Bridger Davenport na ang mga taong ito ay hindi katugma kay Julius Reed. Mabuti. Una, palayain mo si Roosevelt Shaw at ang kanyang pamilya kasama natin. Kapag nalaman mo na ang oras ng pagdating ng Saint Air, siguraduhing sabihin mo kaagad sa akin. Itinuro ni Julius Reed si Bridger Davenport, unti-unting lumalamig ang tono nito. Mangyaring makatiyak, Mr. Reed. Malalim na yumuko si Bridger Davenport, saka naglakad patungo sa pinto para buksan ito, na itinuloy ang dati niyang ekspresyon, itong mayamang pangalawang henerasyon ay anak ng kaibigan ko, at naturuan na siya ng leksyon. May 200,000 sa card na ito, isang maliit na tanda ng kanyang paghingi ng tawad, ibigay ito sa magkapatid na maghiwalay. At palayain mo ang pamilyang iyon na may 3, para hindi na tayo makagawa pa ng gulo. Salamat. Kinuha ng 2 lalaki ang bank card, nagpalitan ng tingin, at pagkatapos ay inihatid sina Julius Reed at Roosevelt Shaw, bukod sa iba pa, palabas ng gusali. Kung may susunod pa, hindi na tayo magiging maluwag. Manahimik ka, baka dadalhin ka ng mga darts ko sa langit. Hindi nila nakalimutang magbanta bago umalis. Siyempre. Nagmamadaling tumango si Roosevelt Shaw, wala kaming nakita. Pagkalabas ng grupo sa lumang distrito ng lungsod, dumiretso sila sa kotse ni Miguel Abbott. Nagpasya si Miguel Abbott na dalhin ang pamilya ng 3 sa kanyang sariling Pearl on the Water, dahil nag-aalala siya na sila ay magdurusa ng higit pang pinsala. Si Julius Reed, gayunpaman, ay kumilos ng mag-isa at hindi sumama sa iba. Gustuhin man niyang sumama sa kanila ay masyadong puno ang sasakyan para ma-accommodate siya. Dahan-daang umalis ang kotse mula sa lumang gusali,
dumaan sa checkpoint, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo patungo sa downtown area. Ngunit wala pang 300 metro mula sa kanila, tinutukan ng isang lalaki ang isang rocket launcher sa sedan na umaandar. Dahil ang kotse ay nasa loob pa rin ng lumang distrito ng lungsod, kahit na sumabog, hindi ito makakaakit ng masyadong pansin. Hoy, may ilaw. Akmang ilulunsad na ng itim na lalaki ang rocket, may biglang hamampes sa kanyang likuran. Talo ka. Hindi mo ba nakikitang abala ako? Napakunot ng noo ang itim na lalaki, na natiling nakadikit ang mga mata sa kotse. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, at siya ay tumalikod upang maglabas ng isang dart. Sino ka? Sa likod niya, hindi alam kung kailan, may sumulpat na teenager, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng nakangiti. Paano magiging ikaw? Matapos makita ng mas malinaw si Julius Reed, lalong lumalim ang kanyang pagsimangot. Ngayon lang niya napanood si Reed na sumiksik sa sedan na iyon, paano siya biglang sumulpat sa likod niya. Bakit galit na galit? Ang pagturo ng dart sa akin ng ganyan ay talagang bastos, alam mo. Si Julius Reed ay hindi gaanong naabala. Walang makakaalis dito ng buhay. Nakita mo na ang mga tao natin, kung magsalita ka, masisira ang mga plano natin. Humalaklak ang lalaki na may nakakatakot na ngiti, habang ang daliri niya sa gatilyo ay unti-unting nagdiin, mamatay. Click. Nang malapit ng magpaputok ng dart, si Julius Reed ay humakbang pasulong na parang multo, hinawakan ang dart sa gitna ng hangin, at pagkatapos ay pilit itong binaluktot. Diyos ko, tao ka ba o multo? Nanginginig ang kamay ng lalaki na bumagsak sa lupa. Siyempre ako ay isang Diyos, ngunit maaari kang patungo sa impyerno. Click. Sa isang kisap mata ay sumulpat si Julius Reed sa likod ng lalaki at mabilis na inikat ang leeg, nabali ito. Skyfire, hindi mo natutunan ang iyong aralin pagkatapos na maalis ng isang beses. Tila ako, ang young master, ay kailangang gawin ito muli. Tumangala sa madilim na kalangitan sa gabi, kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at nag-dial ng maikling numero. Hello, ito ang Northern Mount Trade Group After Sales Service Hotline. Matapos marinig ang isang matamis na boses ng customer service, malamig na sumagot si Julius Reed. Ito ang young master ng 10,000 Mountain Alliance, sabihin kay Cole Nelson na makita ako sa loob ng 12 oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 287, Pagsakay sa Bangkwat. Sa oras na bumalik si Julius Reed sa Aquatic Pearl, pasado 10:00 na ng gabi. Si Roosevelt Shaw at ang kanyang pamilya na may 3 ay kumakain sa restaurant habang si Ives Abbott ay hinihila si Lori Shaw sa gilid, na gumagawa ng maliit na usapan na parang tinatrato niya ang kanyang sariling nakatatandang kapatid na babae. Nagulat nga ito kay Julius Reed. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng isang dominanteng binibini na nagpapakita ng mabait at mainit na pag-uugali. Si Roosevelt Shaw at ang kanyang asawa ay malinaw na nakaramdam ng hindi komportable at medyo napigilan din kapag nakikipag-usap kay Miguel Abbott, malinaw na alam ang kaunting pagkakakilanlan niya. Kung iisipin, maiintindihan niya, kung may makaalam na ang dati nilang tinatawag na kapatid ay talagang isang kilalang mayayamang mangangalakal mula sa Five River Province, hindi maiiwasang medyo mapipigilan sila. Denzel, ilalabas kita mamaya para makita ang mundo, gusto mo bang pumunta? Matapos kumain ang lahat, tumingin si Ives Abbott kay Lori Shaw na may misteryosong hangin ng pag-asa sa kanyang mukha. Kalimutan mo na iyon. Gabi na, hindi mo na kailangang guluhin pa. Si Lori Shaw, bilang isang mabuting babae at hindi masyadong pamilyar kay Ives Abbott, ay mataktikang tumanggi. Oh, Denzel, ngayon ang munting prinsesa ng Leocadia family mula sa Jingcheng ay dumating sa ating Five River Province, nagsasagawa ng birthday banquet sa Global Hotel. Lahat ng naroroon ay mayaman at prestihiyosong figure, isang pambihirang tanawin sa loob ng maraming taon. Hindi pa rin sumusuko si Ives Abbott, iginiit na kaladka rin si Lori Shaw para tingnan. Ang munting prinsesa ng pamilya Leocadia, si Sofia Leocadia. Napukaw ang interes ni Miguel Abbott nang marinig ang pangalang ito. Eksakto. Walang iba kundi ang unang talentadong babae ni Jingcheng, si Sofia Leocadia. Ang kanyang ina ay mula sa Five River Province, kaya naman dito niya piniling ipagdiwang ang kanyang ika-18 kaarawan.
Napuno ng pananabik ang mukha ni Ives Abbott, natanggap ko ang imbitasyon noong tanghali. Malamang, ang Global Hotel ay nabook na para lamang sa pagdiriwang ng kaarawan ng prinsesa ng pamilya Leocadia. Ang Leocadia family ay may mga mapagkukunan upang gawin ito, kaya kung gayon, Denzel, dapat kang sumama sa pagtingin, isaalang-alang ito bilang pagpapalawak ng iyong pananaw. Mabuti para sa mga batang babae na palawakin ang kanilang pananaw, walang masamang makakita ng higit pa. Tumanggo si Miguel Abbott sa kanyang pagsang-ayon, isinasaalang-alang ang hitsura ni Sofia sa Five River Province na medyo balita. Ang pamilya Leocadia ay may mahusay na prestihiyo sa Jingcheng, na may hindi mabilang na mga ari-arian, at ang kanilang pinakapaboritong apo ay ang bagong nasa hustong gulang na si Sofia Leocadia. Isa itong pagkakataon, kung magagamit ng Abbott family ang pagkakataong ito para magkaroon ng koneksyon sa Leocadia family, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito. May ihahanda ako ng ilang regalo para sa inyong lahat, si Denzel ay isa rin akong Diyosa, sumama ka na lang sa kanila. Sa hinaharap, kailangan mo pang makipag-interact sa mga taong ito at mabilis na lumaki. Kaway ng kamay, sumenya si Miguel Abbott, at agad na humakbang ang waiter sa likod niya. Pumunta sa aking silid ng koleksyon, kunin ang Jade Ruby at ang Luminous Pearl, at dalhin ang mga ito para kina Denzel at Ives. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, hindi niya nakalimutang idagdag, gamitin ang pinakamagandang kahon ng Reg Along gawa sa kahoy na mayroon ka at tiyaking maganda ang hitsura nito. Naiintindihan. Agad namang tumalikod ang waiter at nagmamadaling umakyat. Dad, ang dalawang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng maraming pera, handa ka bang makipaghiwalay sa kanila? Alam na alam ni Ives Abbott ang kapalaran ng pamilya, magkasama, ang Jade Ruby at ang Luminous Pearl ay nagkakahalaga ng halos 100 milyon. Kahit na para sa kanilang net worth, ito ay hindi isang maliit na halaga. Kung talagang makakapagtatag tayo ng mga ugnayan sa pamilya Leocadia, ano ang mga halagang iyon? Bahagyang tumawa si Miguel Abbott, sa buhay, dapat tingnan ang mas malaking larawan. Sige, Boss Davenport, bakit hindi ka rin sumama sa amin? Tumingin si Ives Abbott kay Julius Reed na may nagmamakaawang mga mata, alam na kapag nasa tabi niya ito, walang anumang panganib. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tao na nang-ahas na sirain ang Atlas Leopold sa publiko. Sa Five River Province, may kinatatakutan ba siyang gawin? Walang oras. Tahimik na tumanggi si Julius Reed at casual na dumampot ng mansanas sa mesa, at kinagat ito ng malalaking kagat. Denzel. Napatingin agad si Ives Abbott kay Laurie Shaw na puno ng pagmamakaawa. Ako. Namula si Laurie Shaw, hindi alam ang gagawin. Siya ay likas na isang introvert na babae, hindi sanay sa mga ganitong sitwasyon. Kung sasabihin kong hindi ako pupunta, hindi ako pupunta. Birthday party lang naman yun. Hindi ba masisiguro ng mga tao mula sa kabisera ang tamang seguridad? Huwag mong isipin na maaari mo akong iparada upang palakasin ang iyong sariling katayuan. Nakita mismo ni Julius Reed ang mga intensyon ni Ives Abbott. Dahil ipinanganak si Sofia Leocadia sa isang makapangyarihang pamilya, ang kaganapan ngayon ay tiyak na mapupuno ng mga anak ng mga super rich. Dahil sa pagiging mapagkumpetensya at agresibo ni Ives Abbott, walang alinlangan na gusto niyang nakawin ang spotlight. At pagkatapos, kailangan niyang maglinis pagkatapos niya. Hindi ako pupunta. Si Ives Abbott ay bihirang magalit, ngunit ngayon ay tumayo siya at hinayla si Laurie Shaw, Ate Denzel, tayo na. Oh, napakurap si Laurie Shaw at inakay palayo sa Luminous Pearl ni Ives Abbott. Kayo, alagaan mong mabuti si Miss Ives. Nang makitang bumagsak ang kanyang anak, mabilis na inutusan ni Miguel Abbott ang mga bodyguard na nasa likuran niya. Ganyan talaga ang babae ko, hindi alam ang mga paraan ng mundo, huwag mong isapuso. Pagkatapos niyang turuan ang mga bodyguard, nilinggan niya si Julius Reed para magpaliwanag. Hindi ako ganoon kapeti. Natawa si Julius Reed at umiling-iling, pero maya-maya lang ay biglang nagring ang phone niya. Nang makita ang numero ng tumatawag, napakunot ang noo nito, at mabilis na tumayo sa kanyang kinauupuan, patungo sa entrance ng Luminous Pearl para sagutin ang tawag. Aaron Jackson, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Julius Reed. Kung hindi lang ito apurahang bagay, hindi tatawag si Aaron Jackson ng huli na.
Ang bayaw mo ba ang may problema? Subconsciously, naisip niya na baka may problema si Kella Radcliffe. Lubos na ligtas si sister-in-law. Kapag nasa tabi niya ang iyong estudyante, walang ordinaryong tao ang makakalapit. Ang boses ni Aaron Jackson ay dumating sa pamamagitan ng telepono. Boss, ngayong gabi ay ipinagdiriwang ni Sofia Leocadia mula sa Five River Province ang kanyang kaarawan sa Global Hotel. Siya na naman. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed habang nagtanong sa telepono, interesado ka rin ba sa kanya ngayon? Katatapos lang magsalita ni Ives Abbott, at ngayon ay tumatawag si Aaron Jackson, na para bang ito ay isang malaking kaganapan. Boss, ayon sa aking source, may isang tao sa hapunan ngayong gabi na maaaring interesado ka. Bagamat pinagalitan, misteryosong nagulat pa rin si Aaron Jackson, noong ikaw at ang iyong hipag ay nagkaroon ng iyong engranding kasal sa Gonzales City, isang binata ang nagkataong dumaan at binasag ang iyong sasakyan sa kasal, tandaan mo iyon. Siya yun. Biglang nanghina ang mga pupils ni Julius Reed, at nakaramdam siya ng lamig. Ang pamilya Radcliffe ay itinuring na isang mayaman at mahalagang pamilya sa Gonzales City, kaya ang kanilang kasal ay naging kahindek-hindek. Gayunpaman, sa kanilang pagpunta sa hotel, nakatagpo sila ng isang kabataan sa isang Bugatti na tahasang nagsabi na ang isang mabahong lugar gaya ng Gonzales City ay hindi dapat magdaos ng ganoong karangyang kasal, at pagkatapos ay pinabagsak ng kanyang mga tauhan ang kanilang kasal sa kalye. Sa kalaunan, pinabayaan ng pamilya Radcliffe ang bagay na ito. Makalipas ang ilang taon, noon pa man ay gusto ni Julius Reed na mahanap ang kabataang iyon. Eksakto. Ang batang iyon ay ang pangatlong young master ng pamilya Lee mula sa kabisera. Bumisita siya sa dalampasigan ng Gonzales City para magsaya at nagkataon lang na naabutan niya ang kasal ninyo ng hipag mo. Medyo nagyayelo rin ang boses ni Aaron Jackson, Boss, ipapalabas ko ba siya? Ang pamilya Lee. Ngayon, nagiging interesante na ito. Biglang tumawa ng malakas si Julius Reed. Ang pamilya Lee mula sa kabisera ay napakayaman, kasama ang kanilang Lee's Jewelry na kilala sa pagbubukas ng libu-libong sangay sa buong bansa. Kahit sa loob ng kabisera, sila ay isang sikat na kilalang pamilya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, papunta na ako ngayon sa handaan. Pagkatapos ibaba ang tawag, hiniling ni Julius Reed si Miguel Abbott na ayusin ang isang bisikleta para sa kanya at dahan daw ang umalis patungo sa Global Hotel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 288, Gabi Palayok. Ang Global Hotel ay bahagi ng Bright Sky International Group, kasama ang presensya nito sa bawat provincial capital city. Sa Five River Province, ang mataong lungsod na ito ay hindi malayo sa Wilson Building. Tulad ng nangyari, ang desisyon ni Julius Reed ay lubhang matalino. Ang mga mamahaling sasakyan ay nagtipon sa pasukan ng hotel, at ang underground parking lot ay puno na sa kapasidad, ang buong kalye ay barado sa trapiko. Bagamat ang mga pulis trapiko ay patuloy na nagdidirekta ng mga sasakyan, ang mga walang magawang tsuper ay maaari lamang magbusina paminsan-minsan upang ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan. Sa sandaling ito, si Julius Reed ay parang hininga ng sariwang hangin, na nagbibisiklete sa 4 na metrong lapad na bangkita, kumakanta, pagsakay sa aking minamahal na bisikleta, hinding-hindi ito may ipit sa trapiko. Sa ilalim ng nanlilisik na mga mata ng galit na mga driver, ikinandado niya ang kanyang bisikleta sa pasukan ng hotel at nagmamayabang sa loob. Sa oras na ito, mahigpit ang security check sa hotel, na may 12-dosenang mga security guard na nakatayo sa loob at labas. Nang makita si Julius, lumapit ang isa sa mga gwardya upang siyasatin at humiling na makita ang isang imbitasyon. Isang imbitasyon. Paano nagkaroon ng isa? Kaya, walang pagpipilian si Julius kundi tawagan si Ives Abbott, na pagkatapos ay pinapasok siya. Akala ko ba hindi ka sasama? Laking gulat ni Ives nang makita si Julius. Batay sa pagkakaintindi niya kay Julius, walang makakapilit sa kanya na gumawa ng anuman. Baka gusto mo si Sofia Leocadia. Tumaas ang isang kilay ni Ives at napabuntong hininga, sure enough, not a single man is good. Denzel, you better watch out, all these men are nothing but lechers. Nakayuko pa rin si Lori Shaw, maingat na pinagmamasdan ang paligid. Sa oras na ito, ang Global Hotel ay ganap na nakabok,
at sino mang walang imbitasyon ay hindi makapasok. Sa loob ng hotel ay mataong, isang halo ng mga ilaw na nagtatagpo, na may mga lalaki at babae na nakatayo, nagtatawanan at nagmumura ng masayang, lahat ay puno ng kabataan. Si Sofia Leocadia ay siguradong marunong maglagay ng isang engranding palabas. Pagkatapos maglakad papasok sa hotel, laming-galinga si Julius at nakita niyang ang buong bulwagan ay maingat na binalak na may mga elemento ng kaarawan sa lahat ng dako. Sa gitna, isang malaking banner ang nakasabit, na may nakasulat na, Happy Birthday Sofia Leocadia. Maging ang mga tasa at kubyertos na ginamit sa hotel ay espesyal na pinasadya. Bawat plato ay may pangalang Sofia Leocadia. Sa gitna ng mga mesa, kitang-kita ang larawan ni Sofia Leocadia na nakabalot sa kristal. Sa pagtingin sa buong bulwagan, dapat na mayroong hindi bababa sa 100 mga mesa. Ang mga lalaki at babae dito ay magarbong manamit, bukod sa ilang lokal na pamilyar na mukha, ang iba ay mula sa labas ng bayan. Tahimik siya. Kasunod ng hiyawan, biglang tumahimik ang bulwagan. Ang mga mata ng lahat ay napalingon sa ikalawang palapag ng hotel. Makalipas ang halos 1 minuto, isang makulay na sinag ng liwanag ang bumungad sa hagdanan, at pagkatapos ay dahan-daang bumaba ang isang babae, na pinalilibutan ng mga kasama. Ito ang prinsesa ng Leocadia family, si Sofia Leocadia. Paano ba yan? Maganda siya. Hindi maalis ni Ives ang kanyang mga mata sa hagdanan, puno ng inggit ang kanyang mga mata. Paano siya naging maganda? Ang karaniwang bastos na si Ives, sa sandaling ito, ay buong pusong umamin ng pagkatalo. Iyon ay dahil kulang ka sa karanasan. Sabi ni Julius na kulang sa pasensya. Nang makababa si Sofia Leocadia sa hagdan, isang malakas na palakpakan ang sumalubong sa mga tao. Ngayon, si Sofia Leocadia ay nakasuot ng mahabang puting gown, tila isang celestial na nilalang na bumababa sa lupa sa ilalim ng malambot na liwanag, na umaakit ng walang katapusang papuri mula sa mga lalaki. Sino ang nakakaalam kung sino ang magiging maswerte upang makuha ang puso ni Sofia Leocadia? Kung ang isang tao ay maaaring magpakasal sa gayong asawa, ito ay talagang isang buhay na ginugol. Narinig ko na ang ikatlong young master ng pamilya Lee mula sa kabisera, si Fernando Lee, ay naroroon din ngayon. Nagkaroon ng mainit na talakayan tungkol sa isang potensyal na alyansa ng kasal sa pagitan ng mga pamilya Leocadia at Lee, sino ang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi. Lahat ng naroroon ay mayayamang binata mula sa iba't ibang lugar, at nag-uusap sila ng walang anumang hadlang. Nang mabanggit ang pangalan ni Fernando Lee, maraming lalaki ang umiling at bumantong hininga. Nabalitaan na ang pamilya Leocadia ay nagpaplano ng isang alyansa sa kasal sa pamilya Lee, at inaasahan na ang balitang ito ay ipahayag kaagad pagkatapos na bumalik si Sofia Leocadia sa kabisera. Ang mga mayayamang binata na ito ay tiyak na hindi nang ahas na saktan si Fernando Lee. Pagkatapos ng serye ng mga komplikadong seremonya, hinaipan ni Sofia Leocadia ang mga kandila sa kanyang cake at nagsimulang mag-wish. Sofia, anong wish mo? Pinalibutan ng grupo ng mga babae si Sofia Leocadia, nagtatanong. Kung sasabihin ko sa iyo, hindi ito magkakatotoo. Tiyak na hindi sasabihin sa iyo ni Sofia. Eksakto. Umaasa kami na si Sofia ay magpakasal sa isang mabuting lalaki sa hinaharap. Sa pagharap sa kagustuhan ng kanyang mga kaibigan, mahinang ngumiti si Sofia Leocadia. Mula sa edad na 13, ang kanyang nais ay pareho bawat taon. Ito ay upang makita muli ang batang lalaki na nagligtas sa kanya mula sa harap ng isang truck noong araw na iyon. Kung hindi dahil sa itsura ng batang iyon, marahil ay natapos na ang buhay niya noon at doon. Bagamat ang pamilya Leocadia ay nagpakilos ng malaking bilang ng mga tao pagkatapos upang mahanap ang taong mabait na nagligtas kay Sofia Leocadia, wala silang napala. Ngayon ang kaarawan ni Sofia, at espesyal na gumastos ako ng 500 milyon para makabili ng Jade Cup. Tanging isang maladyosang taong tulad ni Sofia ang karapat-dapat sa purong jade na batong ito. Sa sandaling ito, isang binata na nakasuot ng puting suit ang lumabas mula sa karamihan, pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Ang ilang mga katulong ay maingat na nagdala ng isang glass box, sa loob nito ay isang puting Jade Cup. 500 milyon. Talagang mapagbigay si Young Master Lee. Ang pamilya Lee mula sa kabisera, sigurado na, ay mayaman at makapangyarihan.
Mukhang ang alyansa ng kasal ay 9 sa 10 na totoo. Matapos masaksihan ang regalo ni Fernando Lee, pinili ng pangalawang henerasyong mayayamang bata na manahimik. Lahat sila ay nagdala rin ng mga regalo, ngunit dahil sa engranding galaw ni Fernando Lee, nakakahiya sa iba na magpakita ng kanila. Nang makita ang mapagbigay na regalo mula kay Fernando Lee, bagamat medyo naiinis si Sofia Lee Ocadia sa loob, ngumiti pa rin siya. Maaaring inggit ang maraming tao sa background ng kanyang pamilya, ngunit si Sofia Lee Ocadia lang ang nakakaalam kung gaano ka-involuntary ang kanyang buhay. Mula nang siya ay ipinanganak, siya ay walang iba kundi isang kasangkapan para sa isang alyansa ng pamilya. Anong problema? Hindi mo ba gusto? Nakita ni Fernando Lee na walang sinabi si Sofia Lee Ocadia, at ngumiti siya habang binubuksan ang glass box. Uminom ka ng isang basong tubig mula rito araw-araw, at mapapanatili mo ang walang hanggang kabataan. Ang puting jade cup na ito ay isang Cassius Dynasty relic. Kahit gumastos ako ng 500 milyon, kinailangan kong humila ng ilang string para makuha ito. Habang ipinapasok ang puting jade cup, natural na lumitaw sa mukha ni Fernando Lee ang isang mapagmataas na tingin. Siyempre hindi niya magugustuhan. Sa sandaling iyon, isang napaka-discordant na boses ang tumunog, iyon ay orihinal na palayok ng silid. Hinihiling mo sa kanya na uminom ng tubig mula dito, sino ang matutuwa doon? Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang buong lugar ay nagkagulo. Nakakasira ito sa eksena ni Young Master Lee. Pagtingin nila sa pinanggalingan ng boses, nakita nila ang 2 babae at isang lalaki na nakaupo sa isang mesa, at ang lalaki ang nagsasalita. Ano ang sinabi mo? Nagdilim ang ekspresyon ni Fernando Lee, gayunpaman, pinanatili pa rin niya ang kanyang maginoong kilos. Sabi ko, namimigay ka ng chamber pot at nagpapainom dito. Kung ikaw iyon, matutuwa ka ba? Tumayo si Julius Reed mula sa kanyang kinauupuan at sinalubong ang mga tingin ni Fernando Lee, akala ko ito ay isang pambihirang kayamanan. Palayok pala ito ng silid. Dinadala mo ito bilang regalo sa kaarawan, hindi ba ito hindi maganda? Anong young master ka ng pamilya? Bakit hindi pa kita nakita? At pakiusap, ipakita mo ang iyong imbitasyon. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Fernando Lee, at nagsimulang lumitaw sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pagpatay na layunin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 289, siya ang panauhing inimbitahan ko. Ang mga tao sa mga lupon ng kabiserang lungsod, kilala silang lahat ni Fernando Lee. Kahit ang mga hindi niya kilala ay hindi maglalakas loob na sirain ang eksenang ganito. Ang pagbanggit lamang ng kapangyarihan ng pamilyang Lee ay makakapagpapahina ng loob sa sinuman mula sa gayong pagkilos, dahil ito ay katumbas ng paghuhukay ng sariling libingan. Ang masamang kapalaran sa sarili ay isang bagay, mas masahol pa ay maaaring i-drag ang kanilang buong pamilya sa gulo. Kaya, inakala ni Fernando Lee na hindi dapat ito isang mayamang supling mula sa kabisera ngunit malamang na isang pangalawang henerasyong mayaman mula sa 5 ilog na lalawigan. Sa pagkakataong ito, para sa kaarawan ni Sofia Lee Ocadia, ang mga kabataan mula sa ibang probinsya na nakatanggap ng mga imbitasyon ay alinman sa mga anak ng mga lokal na tycoon o outstanding entrepreneur, ngunit ang pamantayan para sa Five River Province ay mas maluwag. Dahil ang ina ni Sofia Lee Ocadia ay mula sa Five River Province, kaya sa pangkalahatan, ang mga kilalang pamilya doon ay makakatanggap ng imbitasyon. Isang imbitasyon. Paumanhin, wala akong dala. Nagkibit balikat si Julius Reed, na nagpakita ng walang pakialam na ekspresyon. Kung walang imbitasyon, paano ka nakalusot? Seguridad, ilabas mo siya at baliin ang kanyang mga paa. Kaway ng kamay, tinawag ni Fernando Lee ang mga security guard ng Global Hotel, na agad namang tumakbo at lumapit kay Julius Reed para kumilos. Sa ganoong sitwasyon, bilang security personnel, hindi nila maaaring talikuran ang kanilang responsibilidad, kung ang isyo ay hindi agad na natugunan, sila mismo ay maaaring masangkot. Sandali, akmang lilipat na ang security, biglang nagsalita si Sofia Lee Ocadia. Nang inag ang kanyang katawan, at tumingin siya kay Julius Reed na may sobrang komplikadong mga mata. Ito kaya ang tadhana, o kaya mabilis lang natupad ang hiling na ginawa niya. Pero bakit, pagkaraan ng maraming taon, hindi nagbago ang binatang iyon, tulad noon? Sa pagkakataong ito, tumulo ang luha sa kanyang mga mata.
Maghintay ka. Nang makitang nagsasalita si Sofia Leocadia, mabilis na pinatigil ni Fernando Lee ang security na gagawa ng aksyon. Sofia, may malisyosong intensyon ang lalaking ito, nangangahas na pumunta at humanap ng gulo sa iyong kaarawan. Pero siguraduhin mo, pagkatapos ng gabing ito, babayaran ko siya. Habang nagsasalita siya, isang walang malay na hangin ng pagmamataas ang lumabas mula kay Fernando Lee. Siya ay isang bisita na inimbitahan ko. Matapos pagkalmeyan ang sarili ay mahinang sabi ni Sofia Leocadia. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Fernando Lee sa hindi makapaniwala, paano ito posible? Kilala ko ang lahat ng iyong mga kaibigan, kailan nagpakita ang taong ito? Parehong nasa kabisera ang kanilang mga lupon, at karaniwang kilala nila ang mga kaibigan ng isa't isa. Ngunit ang binata sa harap niya ay medyo hindi pamilyar. Makatitiyak pa nga si Fernando Lee na tiyak na hindi niya nakita ang taong ito noon pa. Hindi lang siya, medyo nagulat din si Julius Reed. Tiningnan niyang mabuti si Sofia Leocadia at wala siyang naalala. Bago ang kanyang amnesia, siya ang young master ng 10,000 Mountain Alliance, at ang Leocadia family mula sa kabisera ay hindi kwalipikado na makilala siya. Ang mga tinatawag na prominenteng pamilya ay hindi man lang nakakuha ng atensyon ng 10,000 Mountain Alliance. So it turns out you know each other already. Pero sabi mo sa akin hindi ka pupunta, haha, men. Maasim na komento ni Ives Abbott sa gilid, napukaw ang kanyang pag-uusisa kung kailan magkakilala ang dalawa. Simula kailan ako dapat magulat kay Young Master Lee tungkol sa kung sino ang aking kaibigan. Bumalik sa hiwalay na kilos si Sofia Leocadia, diretsyong nakatingin kay Fernando Lee. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Dahil kaibigan siya ni Sofia, kaibigan ko rin siya. Si Fernando Lee ay awkward na tumawa at lumapit kay Julius Reed, na naglahad ng kamay. Hello, my name is Fernando Lee. Since you're a friend of Sophia's, you are also my friend. It's good to meet you today. Can I ask where you are from? Lokal. Si Julius Reed ay hindi nagpakita ng intensyon na makipagkamay, na muling iniwan si Fernando Lee sa isang mahirap na sitwasyon. Ano ang itatawag ko sa iyo? Nakipagkamay si Fernando Lee na parang walang nangyari, ngunit isang halos hindi kapansin-pansing sinag ng pagpatay na layunin ang sumilay sa kanyang mga mata. Samantalang ang mga binata at babae sa paligid, lahat sila ay natulala. How dare he show such disrespect to young Master Lee? Ayaw na ba niyang mabuhay? Not to mention the people from a small place like Five River Province, even the influential youths from the capital, how many would dare to disrespect Fernando Lee? Galing ka ba sa intelligence background? Pasiga na tanong ni Julius Reed na nakaarko ang kilay. Anong ibig mong sabihin dyan? Napakurap-kurap si Fernando Lee, hindi agad naunawaan ang kahulugan. Kung hindi ka galing sa katalinuhan, bakit mo ako sinisiyasat ng maigi? May sakit ka ba? Huffed si Julius Reed at umupo muli sa kanyang upuan, na para bang wala sa kanya. Ang bulwagan ay sumabog sa isang kaguluhan. Ang direktang pagtawag kay Fernando Lee na may sakit ay katumbas ng hindi pagseryoso sa pamilya Lee. Hindi nila maintindihan, anong uri ng kapital ang mayroon ang isang lokal na pamilya upang masaktan ang mga Lee mula sa kabisera. Pabago-bago ang ekspresyon ni Fernando sa liwanag at dilim, kung hindi dahil sa konsiderasyon niya kay Sofia Leocadia. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin kaagad ang binatang ito. Total, sa birthday banquet ni Sofia Leocadia, sa ibang lugar, matagal nang patay ang taong ito. Good. I like your spirit. Pero paano mo ipapaliwanag na ang Reg Along dinala ko para kay Sofia ay isang chamber pot? Nakangiting sabi ni Fernando Lee, at casual na sinenyasan ang isang tao na dalhin ang puting jade cup. Malaki ang ginastos ko para dito, at na-appraise na ito ng ilang eksperto. Kahit ang Certificate of Appraisal ay nasa glass cabinet na ito. At ikaw, bilang kaibigan ni Sofia, maglakas loob na sabihin sa kanyang birthday banquet na ang regalo ko ay isang chamber pot, ano nga ba ang iyong intensyon? Sa pagtatapos ng kanyang pagsasalita, ang kanyang boses ay naging sobrang malamig. Iniinsulto mo si Sofia. Nang mabigkas ang mga salitang ito, muling bumagsak sa patay na katahimikan ang eksena. Si Fernando Lee ay matalino,
Tuwirang binansagan niya si Julius Reed ng akusasyon ng pang-iinsulto kay Sofia Leocadia, sa halip na kalabanan ang sarili. Sa ganoong paraan, kahit kumilos siya para magturo ng leksyon, para iyon kay Sofia, hindi dahil gusto niyang manggulo sa birthday party. Si Sofia Leocadia mismo ay nawalan ng salita. Sino itong young master, nanliligaw kay kamatayan? Ang pakikipag-usap kay young Master Lee ng ganito, sa tingin niya ay bagay siya. I think there's more to this than meet the eye. Kung siya ay talagang isang lokal na elite ng Five River Province, paano siya maglalakas loob na kalabanan si young Master Lee? At saka, sinabi ni Sofia na kaibigan niya ang binatang ito, dapat may kwento doon. Hindi katakataka na galit si young Master Lee. Kahit sinong lalaki ay hindi magiging masaya kung ang kanyang magiging asawa ay magkaroon ng anumang uri ng relasyon sa ibang lalaki. Ito ay magwawakas ng masama, tiyak na hindi ito pababayaan ni young Master Lee. Ang mga kabataang lalaki at babae ay buzz sa chismis, lahat ay may sabik na tingin ng mga nanonood sa isang palabas. Kung tutusin, kakaunti ang mga taong nang ahas na kalabanan si Fernando Lee sa mga panahong ito. Young Master Lee, kaibigan ko siya, hayaan na natin ang bagay na ito. Lumapit si Sofia Leocadia kay Fernando Lee at sinulyapan si Julius Reed, kumain muna tayo ng cake. Alam niya na hindi siya nakilala nito, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Malaki ang pagbabago ng kababaihan pagkatapos ng 18, hindi na siya ang bagets ng mga panahong iyon. Pagkatapos ay unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa. Dahil pinagbigyan siya ng tadhana, walang dahilan para mawala siya muli. Hindi, sasaktan ka ng ganyang kaibigan sa hinaharap. Si Fernando Lee, na bihirang tanggihan ang mukha ni Sofia, ay umiling, kung maaari mong maging kaibigan ang ganitong uri ng tao, Sofia, talagang hindi ka talaga pumili ng mga kaibigan. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Sofia, ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya si Julius Reed na nagsasabing, ang palayok ng silid ay isang palayok ng silid, kahit 1,000 taon ay hindi mababago ang katotohanan iyon. Haha, tingnan mo nga, Sofia, matigas pa ang ulo niya. Ilalantad ko siya ngayon at masisira ang reputasyon niya. Lumapit si Fernando Lee sa glass case at maingat na kinuha ang white jade cup, narito ang Certificate of Appraisal ng mga eksperto. Itong white jade cup na nasa kamay ko ay isang drinking cup na ginagamit ng Western Han Imperial Family. Kung hindi mo kayang linawin ngayon, huwag mo nang isipin na umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 270, dalawang linya ng tula. Muling yumigting ang kapaligiran. Gustong makialam ni Sofia Leocadia, ngunit walang iniwang puwang si Fernando Lee para umatras. Ngayon ay mayroon lamang dalawang posibilidad. Maaari niyang masaktan ang Lee family sa pamamagitan ng puwersahang pagprotekta kay Julius Reed. Hindi lamang ito magdudulot ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang pamilya, ngunit ang pagpapabiye kay Fernando Lee na mawalan ng mukha sa harap ng napakaraming tao ay haantong sa mga epekto na hindi kayang tiisin ni Julius Reed. Kung pipiliin niyang manahimik, baka hindi na makalabas si Julius Reed sa Global Hotel ngayong gabi. Pinipilit ni Fernando Lee si Sofia Leocadia na pumili, habang ginagamit din ang panggigipit ng mga nakapaligid na kabataan upang tumayo si Sofia Leocadia sa kanyang panig. Maaari niyang ipakita ang lakas ng Lee family at kumuha din ng potensyal na karibal, nagsisilbing babala sa sinumang nag-iisip na tumawid kay Sofia Leocadia. Mga eksperto, naniniwala ka ba sa sinasabi ng mga eksperto? Si Julius Reed ay hindi nakaramdam ng anumang panganib at nagpatuloy sa pagsasalita ng mahinahon. Kung papatunayan kung ito ay isang palayok ng silid, ano ang gagawin mo? Kung talagang chamber pot, bibigyan kita ng kahit anong kondisyon. Pero kung hindi, gusto ko ang 4 mong ngipin sa harapan. Hinarap ni Fernando Lee si Julius Reed at sinabing, there or not there. Ang piraso ng jade na ito ay tinaya ng mga nangungunang pambansang eksperto at nakumpirma na nahukay mula sa dinastiyang Cassius at minsang ginamit ng royalty. Nasa glass case ang appraisal certificate. Ang pag-claim na ito ay isang palayok ng silid. Nabaliw na ba siya? Kung totoo, hayaan mo akong sampelan ka ng 2 beses, at kukunin ko ang Bugatti mo, paano na? Nakangiting tanong ni Julius Reed, if you don't dare, forget it, I won't insist.
Mabuti, lahat ng tao dito ay nakikinig. Ako, si Fernando Lee, ay isang tao ng aking salita. Kung talagang napatunayan mo na ang puting Jade Cup sa aking mga kamay ay isang palayok ng silid, kung gayon ibibigay ko sa iyo ang Bugatti na nakaparada sa labas at hahayaan kang sampelan ako ng 2 beses. Ngunit kung matalo ka, huwag mong sabihing hindi ko ibinigay ang mukha ni Miss Leo Cadia. Sumang-ayon kaagad si Fernando Lee. Bakit niya tatanggihan ang ganitong pagkakataon sa negosyo na iniharap sa isang pilak na pinggan? Nag-aalala lang siya kung paano makakaganti. Hindi sumagi sa isip niya na magiging proactive ang kabilang partido sa pagharap, lalo na sa harap ng napakaraming tao. Maging si Sofia Leo Cadia ay walang masabi. Tulad ng para sa kanyang Bugatti, ito ay isang pandaigdigang limitadong edisyon, isang edisyon na kahit na hindi mabibili ng pera. Naisip niya na ang kabilang partido ay maaaring nabaliw sa kahirapan upang maglakas loob na gumawa ng ganoong taya. Ngayon mayroon akong sertipiko ng pagtatasa sa aking mga kamay, ano ang mayroon ka? Kinuha ni Fernando Lee ang isang appraisal certificate mula sa glass case, itinuro ang selyo at pinangalanan ito, at buong pagmamalaki na nagsalita, ito ay mula sa isang nangungunang pambansang eksperto, hindi lamang sa kanyang personal na pirma kundi pati na rin ng selyo. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Ang buong affair na ito ay walang kulang sa isang siguradong panalo. Ang mga katotohanan ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata, walang kahit anong usapan ang makakapagpabago sa kanila. Ngayon ang kaarawan ni Sofia, at ayokong makakita siya ng dugo. Ibinalik ni Fernando Lee ang appraisal certificate sa glass case at inutusan ang mga bodyguard na nasa likod niya, dalhin mo siya sa labas, linisin mo. Naiintindihan. Ilang security guard ang tumango, nakangiti ng masama habang naglalakad patungo kay Julius Reed. Young Master Lee, ano ang lahat ng kaguluhang ito? Kung sasabihin kong ito ay isang palayok ng silid, kung gayon ito ay isang palayok ng silid. Si Julius Reed ay mukhang kalmado pa rin, walang anumang palatandaan ng takot. For fairness sake, why don't you hand this cup to Sofia Leo Cadia? Let her see what's written under nyo. But before that, I have to ask you one question. When it comes to the purpose of this item, ang mga sinaunang tao ba ang may huling say, o ang mga eksperto? Natural, ang mga sinaunang tao. Ang mga eksperto ay gumagawa lamang ng mga haka-haka. Sino ba ang hindi makakaalam ng higit tungkol sa kanilang sariling mga bagay kaysa sa kanilang sarili? Malamig na umungol si Fernando. Ito ay isang bagay mula sa dinastiyang Cassius. Maaari ba silang maghukay ng isang mummy upang ipaliwanag ang paggamit ng puting Jade Cup na ito? Walang katotohanan. Young Master Lee, huwag mo nang balikan ang iyong salita ngayon, paalala ni Julius Reed habang nakaturo kay Sofia Leo Cadia. Pakiusap, Miss Leo Cadia. Tingnan mo ang ilalim nitong puting Jade Cup at sabihin sa amin kung ano ang nakasulat. Sige, dati. Labis na nag-aalala si Sofia Leo Cadia, ngunit nang makita ang kalmado ni Julius Reed, mas naging relaxed din siya. Maingat niyang kinuha ang puting Jade Cup at sinuri ang teksto sa ilalim. Oy, hindi na kailangan pang tumingin. Natukoy na ito ng isang eksperto. Ito ay isang linya ng tula, lahat ay detalyado sa ulat ng pagtatasa na ito. Kinuha ni Fernando Lee ang appraisal report mula sa glass case, naiinip at binasa ng malakas ang linyang, mga bituin na parang mga ibon na lumilipad sa gabi, napupuno ng madilim na tubig ang isang palayok. Ito ay nagpapahiwatig na ang mahaba, walang katapusang gabi ay nakakapagod maging ang mga ibon, ngunit ang panghabang buhay na may-ari ng kopa na ito ay hindi makatulog ng mag-isa, na umiinom sa gabi. Bueno, mayroon ka bang gustong sabihin? Isang mapang-asar na ekspresyon ang muling kumalat sa kanyang mukha. Isang walang kabuluhang katotohanan, ang pagtanggi ay walang saysay. Sinuri ito ng mabuti ni Sofia Leo Cadia at nalaman niya na ang pangungusap ay nakasulat ng ganoon. Ngunit tinanong siya ni Julius Reed na tingnan ito, ano ang ibig sabihin nito? May lihim kaya sa tula? Gayunpaman, ang puting Jade Cup na ito ay pribadong pag-aari ng Lee family, na hindi kailanman nakita ng mga tagalabas. Kaya paano malalaman ng sino man na may nakasulat sa ilalim? Kalokohan. Malakas na nagmura si Julius Reed, what a random interpretation. I ask you, when you read the last 2 words of the poem together, what do you get?
Ang huling dalawang salita, sinuri ni Fernando ang ulat ng pagtatasa at sinabi, isang palayok sa gabi, tama ba? Pagkasabi niya nun, biglang nagbago ang mukha niya. Napabuntong hininga sa gulat ang mga nakadamit na kabataang lalaki at babae na nanunood. Imposible. Nagkataon lang. Nagtatalo ka ng walang dahilan. Isa lang itong tula na isinulat ng may-ari ng tasa, at malisyoso mong pinipilipit. Isang buhol ang nabuo sa kanyang tiyan. Matagal na niyang pag-aari ang tasa, paanong hindi niya napansin ang isyong ito? Ang mas ikinatakot niya ay kung paano nalaman ng kabilang partido na may tula sa ilalim ng tasa. Hindi siya naniwala kahit isang segundo na walang ideya si Julius Reed tungkol sa inscription hanggang ngayon. Lumilitaw na ang kabilang partido ay hindi lamang alam ang sikreto ng tasa kundi pati na rin ang nilalaman sa ilalim. Isang panginginig ang damaloy sa gulugad ni Fernando. Ngunit ang dalawang salita lamang ay hindi sapat upang kumbansihin ang iba. Kahit na siya mismo ay nagsimulang maniwala. Masyadong nabigla si Sofia Leocadia sa pagsasalita. Bigla niyang naramdaman na walang pagkakataon si Fernando laban sa lalaking ito, kahit na wala siyang alam tungkol dito, ang lalaking minsang nagligtas sa kanya. Ito ay, sa katunayan, lamang ang kanilang pangalawang pagkikita pagkatapos ng maraming taon. Anong kalokohan ang tungkol sa mahabang gabi? Sinasabi ko sa iyo, ang malabong tubig na iyon ay umihi. Isang palayok ng ihi, naiintindihan mo ba? Si Julius Reed ay hindi nagpakita ng konsiderasyon kay Fernando, lumapit, at itinuro ang 2 linya ng tula sa appraisal certificate, kalokohan tungkol sa pag-inom. Umiihi ang Lee family mo. Nang matapos siya, nagkagulo ang mga tao. Sa kabisera, walang nang ahas magsalita ng masama tungkol sa Lee family. Ngunit dito sa Five River Province, may isang taong may lakas ng loob na akusahan ang Lee family ng umihi. Itikom mo yung bibig mo. Kalokohan lang yan. Lalong nahiya si Fernando at nagsimulang pumasok ang takot. Pero hanggat hindi niya inaamin, walang makapagpapatunay na mali siya. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng mga bituin gaya ng mga ibon na lumilipad sa gabi? Si Sofia Leocadia naman ay medyo naintriga. Humakbang siya para tingnan si Julius Reed, punong-puno ng curiosity ang mga mata. Ubo, ang ibon, alam mo. Ito ay isang lalaki, natatangi. Namula ang mukha ni Julius Reed, biglang nakaramdam ng hiya. Isa itong white jade cup na ginamit niya bilang night pot para mapawi ang sarili habang umiinom sa mga silid na natutulog ng Emperor of Crimsonal. At pagkatapos ay gumawa siya ng isang impromptu na tula. Sino ang makakaalam na ang Emperor of Crimsonal ay mag-uutos sa mga manggagawa na yukit ito sa ilalim at muling likhain ang isang kaparehong puting jade cup, ang mismong yaman na pinahahalagahan ni Fernando Lee. Noon lang natauhan si Sofia Leocadia, at sa isang iglap, namula ang mukha niya na parang hinog na peach.